May napakinggan ako na isang mensahe. Nabanggit niya yung kwento ni Judas. Si Judas ay kasama sa 12 disipulo. Si Judas ay kasama sa mga tagasunod ni Kristo. And yet si Judas, maganda yung kanyang simulan. But along the pananampalataya niya habang nagpapatuloy, nakakitaan siya ng mga maling kinikilos. Nandiyan na sinabi ng Biblia na siya ay nangungupit ng kanilang yaman sapagkat siya ay ginawang ingat yaman ng mga disipulo na yun, ng mga disciples. Until such time, hindi lamang yun yung kanyang ginawa. Dumating sa punto na yung pagiging isang tagasunod niya ay nasupok sa pamagitan din ng bilang silver. At sabi niya, ano ang ibibigay niyo sa aking kapalit ni Jesus? Yun yung kinocontemplate ko. It is easy for us to spot yung pagkakamali ni Judas. Ano po? Na masasabi natin, ba't naman itong si Judas pinagpalit niya ang Panginoong Jesus sa 30 silver, 30 bilang. Eh, isa siyang disipulo, isa siyang apostol. Natanong din na minsan na-discuss din natin kasi tinuturo ko yung world religion sa eskwelahan. At napag-usapan din namin doon yung 12 disciples. May mga sumagot. Ang tanong ko kasi doon sa quiz ko, who among these apostles belong to the 12 disciples of Jesus? Sabi ko doon, ang pamimilian, Ananias, Peter, and Paul. Ang daming sumagot, Paul. Kasi kilala na naman si Paul. But the answer is, hindi kasama si Paul sa 12 disciples. Ano po? Kasi late na siyang naging apostol ng Panginoon. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa 4 na klase ng tagasunod ni Kristo. The 4 types of followers. The 4 types of followers of Jesus. Sa tagal-tagal na nating mananampalataya, sa tagal na nating nagkakakilala sa Panginoon, have we ever asked ourselves, anong klaseng tagasunod ako ni Kristo? Natanong niyo po ba sa sarili ninyo? Ano kayang klaseng tagasunod ako ni Kristo? 4 types, sabi ko doon. Bagamat pwede natin sabihin, napakadaming klase pastor ng mananampalataya, napakadaming klase ng mga tagasunod ni Kristo. Pwede. But today, I will just spot, titignan lang natin yung 4 na klase ng mga mananampalataya ayon sa Biblia. Hindi ayon sa akin. Ano po? Handa na po ba kayong malaman kung ano yung una? Magsabi nga po ng amen. Ayan. Ang sabi niya dito, noong panahon ng kasikatan at ministry ng Panginoong Jesus, napakadami siyang tagasunod. Actually, pinatagsa siya libo-libo. Tama po ba? Libo-libo. Actually, nagpapakain na siya ilang libo. Yung pinakain niya ng 5 tinapay at 2 isda, 5,000, 3,000. Hindi pa kasama yung mga bata at mga babae. Kasi ang binibilang lang noong time na yun, mga lalaki. Imagine natin kung gaano kakapal
ang tagasunod o follower ni Jesus. So the first one is, we call it the curious follower. Curious follower. Pag sinabing curious, ito yung nagtataka o nagtatanong. Sumusunod siya kasi may nais siyang malaman sa Panginoon. O halimbawa siya ay sumusunod sa Diyos kasi may gusto siyang malaman patungkol sa Diyos. Naku, curious. Maganda kaya dyan? Okay kaya dyan sa kapilya na yan? Maganda yata pumunta ngayon sa church. Kasi may activity doon. Ay, si ganito ang kwan. Tingnan nga natin kung mahusay mag-preach yung preacher na yun. Curious. Ang curious follower, madami daw siyang expectation. Ina-expect niya na ganito yung pupuntahan niya, yung susundin niya. Ganon din naman sa Panginoon. Basahin natin sa aklat ng 1 chapter 6, verse 2. Sumusunod sa Kanya ang napakadaming tao sapagkat nakita nila ang mga tanda na ginagawa niya sa mga may sakit. Sundin natin ang Panginoon, sundan natin kung saan siya pupunta. Magpapagaling yan ng mga may sakit. Punta natin, may pagagalingin na naman siya doon. Nagpakain daw yan ng 5,000. Madami siyang binumudbud na tinapay. Tingnan natin. Tingnan natin. Sundan natin ang Panginoon. Tingnan natin ang kanyang ginagawa. Mukhang okay. At kapag hindi na-meet yung kanilang expectation, what will happen? Anong ginagawa ng follower na ito? Basahin natin, tuloy natin sa verse 66. 6 verse 66. Dahil dito, madami sa kanyang alagad ay tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Yung nangyari. Parehas na chapter po yun, chapter 6 parehas yun. Noong una, sinabi niya, napakadami libo-libong sumusunod sa Diyos, sa Panginoon. But it happened, hindi nila na-meet yung nilang ina-expect. Sapagkat kinumpronta ng Panginoong Isus, sumusunod lang kayo, hindi naman kayo nananampalataya. Sabi ng Panginoong Isus sa kanila. Ito, verse 64. Satisfied lang sa inyo na hindi sumasampalataya. Dahil dito ay sinabi sa inyo, walang taong makakalapit sa aking malibang ipagkaloob sa kanya ng Ama. Kinumprontan niya yung mga napakadaming sumusunod na libo-libo. Ngunit, out of curiosity lang, kaya sila ay sumusunod sa Panginoong Jesus. Tinitignan nila yung mga himalang ginawa niya. Tinitignan nila yung mga Pariseyo naman at mga Saduseyo, mga Hudyo, at tinitignan naman nila kung saan siya pwede magkamali at paparatangan siya. Tapos napakita natin sa Bible, pinaratangan ng Panginoon. Bakit yung Panginoong Jesus yun na yan? Sabi sa mga disipulo na Jesus, siya ay gumagawa kahit araw ng Sabat. Siya ay nagpapagaling ng may sakit sa araw ng Sabat. Mali yan. Diba? Nagtitingin lang sila kung ano yung yung nagiging fault finder sila. At tinitingnan nila kung ano yung mali. Ito yung curious follower. May mga expectation siya. Tapos may mga pagka nakita niya mali. Ang purpose niya sa church ay actually, ang purpose niya sa pagsunod sa ating Panginoon, it is not to believe in the Lord and to follow Jesus, kundi mag-criticize, mag-comment, mag-expect, at kapag hindi niya nagustuhan, siya ay hindi nasusunod sa Panginoon. Di ba? Sabi ng verse 66,
Dahil dito, nung pinuligsa sila ng Panginoong Hesus, hindi naman ay sumasampalataya. Nakikilala ko ang sa akin, sabi ng Panginoong Hesus, nung napasaktan na sila, nagtinamaan sila, ayaw sabi ng Biblia, dahil dito madami sa kanyang alagad, tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Yun yung unang follower. Gusto po ba natin malaman ang susunod? Magsabi nga po ng Amen. Ayan, yung susunod naman dito, yung tinatawag natin na conditional follower. Ayan. Ano naman yung verse natin dito? Buklatin natin ang Mateo chapter 19. Tingnan natin ha. Conditional follower. Self-explanatory po, ano? From the word condition. Alam naman natin ano ibig sabihin ng conditional follower? From the word condition. Ito yung follower na may kondisyon. Tingnan natin yung verse, Mateo 19, verse 16 to 22. 16 to 22, ganito. May isang lumapit sa kanya at nagsabi, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, bakit mo tinatanong tungkol sa mabuti? Iisa ang mabuti, ngunit kung ibig mo pumasok sa buhay, tuparin mo ang mga utos. At sumagot itong lalaki na ito sa Panginoong Hesus. Sinabi niya sa kanya, alin sa mga iyon? At sabi ni Hesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng sa kasinungalingan. Igalang mo ang iyong ama at ina, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At ganito yung sinabi ng lalaki na ito. Sinabi sa kanya ng kabataang lalaki, sinusunod ko na yan ang lahat ng mga ito. Ano pa ang kulang sa akin? Wow, napakahusay. Sinusunod na daw niya lahat ng mga utos na yan, yung 10 utos, at lahat pa, pati pag-ibig sa kapwa. Sumusunod siya. Ano pa daw ang kulang sa kanya? Ang sagot ng Panginoong Hesus. Sinabi sa kanya ni Hesus, kung ibig mong makinganap, humayo at ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha. Ipagbili mo yung mga ari-arian mo at ipamigay mo sa mga dukha. Yan yung utos sa kanya ng Panginoon. At pagkakaroon ka ng kayamanan sa langit, pagkatapos ito'y pumarito ka at sumunod ka sa akin. Tingnan natin yung reaksyon ng follower na ito. Ngunit ang madinig ng binata ang ganitong salita, umalis siyang nalulungkot sapagkat napakadami ng kanyang ari-arian. Napakadami ng kanyang kayamanan. Ano ang pinapagitan nito? A conditional follower follow Jesus when it is convenient. Kapag ka okay lang at kaya. Kapag ka sa panahon ng kagaanan at kaluwagan, sumusunod lang siya sa Panginoon sa mga panahon na yun. Diba? Yung kaya niya, yung kaya niyang gawin, yun ang sinusunod niya. Nung it costs something, nung siya ay mawawalan ng properties, mawawalan ng pera, hindi na niya kayang sumunod sa Panginoon Hesus. Sabi ng Biblia, sapagkat siya ay labis na napakayaman, the rich young man. Ano po? Conditional follower. Ano po? Sa atin po kaya? Ito ang nakita ko madalas. For my own observation lang, I don't know your observation. But this is the type of power na nakikita ko ng kalagayan na napakaraming mananampalataya ngayon
They only follow Jesus when it is convenient. Kapag ka maayos, kapag ka walang problema, kapag ka hindi masakit, parehas sa physical, kapag ka hindi masakit sa bulsa, kapag ka hindi masakit, kapag ka walang pain, sumusunod sa Panginoon. But if it will cost them something, nakalungkot. At kapag ka usapin na pagsasakripisyo sa Panginoon, yung willing sumunod sa Panginoong Jesus when it comes to sacrifice. Ano po? This is a reality na kapag kaya natin gawin yung isang bagay, madali sa atin. Pero kapag tayo ay it costs us, it costs us. Yung may cost, may presyo, may halaga, yung gagawin na natin sa Panginoon ay madami na ang umatayaw sa pagsunod sa Panginoon. What are the things? Ano po yung condition natin? Kung kayo po ay tatanungin ko, do we have conditions in following Jesus? Ay, susunod ako ngayon, okay ako. Ay, hindi mo na ako susunod ngayon, hindi pa ako okay. Madami pa akong problema, madami pa akong trabaho, madami pa akong kapalaran. May iniisip ako, tolero pa ako ngayon. Ano pa yung mga condition natin? Masama ang panahon. Saka na kapag hindi. Pagka okay na, saka na ako susunod. Ngayon, hindi muna. What are those conditions na meron po tayo? Tayo lamang po nakakaalam niyan. But it is saddening to think that this reflects the majority of Christians. Conditions. Let us, bilang mga matatagal nang nakakilala sa Panginoong Diyos, nawa po ay sikapin natin sumunod sa Panginoon. Wala sa condition. Sana maintindihan natin. I pray, hindi lamang sa ating lahat, kundi sa lahat ng mananampalataya. How I wish that we understand the word following Jesus. It is never about convenience. Na kapag ka okay, walang problema sa church. Taga doon. Pagka may problema, may mga responsibility. I don't know. But let us grow, mga kapatid. Tayo po ay lumago sa ating pong pananampalataya. We follow Jesus because we love Him. Amen po ba? Amen. Magsabi nga po ng amen. We follow Jesus because we love Jesus. Amen po ba? Ito sana yung motivation natin. Through thick and thin, sabi nga nila, sa hirap at ginhawa, we should learn to follow Jesus. Hindi lang kapag ka maginhawa yung sitwasyon, kapag ka okay yung sitwasyon, we follow Jesus. That is not the reflection of a true belief in the Lord Jesus. We do not set conditions. Sometimes, yes. Pastor, nahihirapan na ako . Yes! Kailan ba natin patuloy? Even the Lord says, if you want to follow me, o sabi niya, pasanin mo ang iyong cross.
You know the problem today? Magkaiba na yung Jesus na sinusunod noon ng time ng New Testament sa Jesus na sinusunod natin ngayon. Anong kaibahan ng Jesus? Nakita ko ito, natutuwa ako because this is reality. Yung Jesus na sinusunod daw natin ngayon, na sinusunod, na pagkakilala ng mga madaming mananampalataya. Modern Jesus versus biblical Jesus. Sabi ko, nakita mong post. Yung modern Jesus, it gives you health and wealth. Yung modern Jesus daw, nagbibigay daw yan ng kayamanan at kalusugan. The biblical Jesus gives salvation, hope, peace, and joy. Pangalawa, the modern Jesus never say anything negative. Kapag ang isang preacher hindi na nagpipreach ng about sa pamumuhay ng mananampalataya, about sa pagsunod sa kay Kristo, panay magaganda na lang yung pinipreach ng isang preacher, ng isang pastor. What kind of Jesus ang kanyang pinipreach? Sabi dito, yung modern Jesus daw, yung alam ng mga tao na daw ngayon na Jesus, wala daw problema sa kanya. Wala daw negative na nararanasan sa kanya. But biblical Jesus, ano sabi niya dito? It warns of sin. It warns judgment and hell. Pangatlo, yung modern Jesus sabi dito, not and accepted by the world. Yun yung gusto natin, na accepted tayo ng mundo. Na to the point na hinahanap natin yung acceptance at worth natin sa mga posts natin sa social media. Na kapag ka hindi nag-heart, hindi nag-like, walang nagmamahal sa akin, walang may gusto sa akin. What are those conditions that we set in following Jesus? But the biblical Jesus hated, despised by the world. Alam niyo ba yung biblical Jesus, kinapuputan ng mundo? Tinatakwil siya ng mga tao. Ang pinatay na siya ng mga tao. Ipinako siya sa krus. Yung mga alagad niya, pinakip. Ganoon yung mga tagasunod noon. That is the biblical follower. They are persecuted. They are hated. Not loved by the world. Kaya huwag na tayo magtaka. It is not easy. Kung ang tingin natin, ang pagiging mananampalataya ay everything will be fine. Wala pong ganun na pinangako ang Panginoon. Pero pangako ng Panginoon, I will be with you until the end of time. Mateo 28, sasamahan tayo ng Panginoon, mga kapatid. At someday, pinangako din ng Panginoon, ano pa? Whoever believes in Him shall not be perished, but will have eternal life. Hindi ba tayo yung mayaman dito sa lupa? Hindi ba tayo yung kilala, sikat, mataas dito sa lipunan? But it's still gain. It is a gain for us to follow Jesus. To take and bring. Kahit nahihirapan tayo, maglilingkod tayo, kahit nagsasakripisyo ka, pagod ako, madami akong ginagawa. The Lord says, huwag din niyong kaliligtaan ang araw ng pagtitipon. Yes, we have lots. Napakahirap.
Diba? Kaya nga sabi ko, it's easy for us na i-judge. Pwede natin husgahan si Judas. Ano ba naman Judas yan? But 3rd December, pagpapalit ang Panginoon. Actually, mas may sense pa yun tayo. When do we exchange the Lord Jesus? Sa work, housework, work. Kaya may lumalabas na comment ang mga theologian na yung 666 na yun, it talks about work. Ano ba utos ng Panginoon? For the 6 days you work, but the 7th day you shall rest. Inaano na ba tayo ng work? The 7th day, our Sabbath day, is our Lord Jesus. Hindi po yung petsa. I am the Lord of the Sabbath, sabi ng Panginoong Jesus. Hindi yung petsa. Okay? Be careful that we are not bound by the world, by the business of this world. Condition. I hope na mapagtagumpayan natin kung ano man yung mga kondisyon sa pagsunod natin sa Panginoon. Okay, so much for the conditional follower. Gusto niyo po ba malaman pa ang pangatlo? Magsabi nga po ng amen. Dalawa lang. Salamat sa dalawa ng amen. The 3rd follower, corrupted follower. From the word corrupted. Yan yung nilalabanan natin dito sa bansa natin, di ba? Korupsyon. Kailan kaya mawawala yung korupsyon sa Pilipinas? Hindi yun mawawala hanggang hindi natututunan ng mga Pilipino umibig sa Diyos at sa kapwa. Bakit may korupsyon? Kasi bibihira yung nagmamahal sa sariling kapwa. Gusto nila panay sarili nila. Hindi nila sinusunod yung utos ng Panginoon na ibigin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Kasi kung mahal nila ang kanilang kapwa, makikita nila na nangangailangan sila ng gamot. Itong project na ito na pagpapagawa ng hospital, gagawin nila. Binabaha. Milyones, mga kapatid, ang pondo ng flood control sa Manila. And yet, mas lalo silang binaha this past bagyo. Bilyon na papano ang Pilipinas, mga kapatid. In the corrupted follower, ito pa yung isang naglalarawan sa mga follower ni Jesus. They are following Jesus, but they do not follow Him. Paano yun? Sila ay tagasunod, ngunit hindi sumusunod. Pwede ba yung pastor? Yes, pwede. Kasama ni Jesus si Judas. Tama po ba? Siya ay piniling disipulo, si Judas ay piniling disipulo. Kasama niya ang Panginoon. Hindi yun yung naging garantiya
ng isang pagiging mananampalatayang tunay niya. He has been corrupted. Madami siyang ginagawang kabalbalan kapag wala yung mga kasama niyang disipulo. Kapag inuutosan ko bumibili, nangungupit si Judas according to the Bible. Paano ano? Hindi lamang yung binilay niya si Jesus. So it doesn't mean, eto, naalala ko tuloy yung kwento. Nagpapaligsahan daw si God at si Satan. Mas madami akong followers sa'yo, sabi ni Satan kay God. Ang mas madami, nakikita mo ba yun? Yung anak kong nananalangin doon sa bahay, follower ko yun. Nananalangin yun. At edi punta tayo sa club. Nakikita mo ba yung mga ilaw-ilaw dyan? Sa akin lahat yan, wala ka sa akin yan. Hindi natahimik ang Panginoong Diyos. Sabi ni Satan, tanong daw. Nakikita mo ba yung mga nakaupo sa kongreso? Sa mga namamahala dyan sa munisipyo? Oo. Lord, meron ako dyan. Hindi, sa akin lahat yan. Tignan mo, maglabas mo. May pinakitang naglalabas ng pondo. Hindi nag-isip ang Panginoong Diyos, kailan naman kaya siya makaka-score? Sabi niya, tara naman daw. Punta tayo sa church. Nakikita mo ba lahat yan? Nandiyan sa loob ng church. Sa akin lahat yan. Sabi ng Panginoong Diyos, hindi. Sabi ni Satan, tignan mo sa sulok. Nakikita mo yung natutulog doon sa sulok. Sa akin yun. Nakikita mo yung nagse-cellphone habang nagpipreach si pastor. Sa akin din yun. Nakikita mo yung nag-chismisan habang nagpipreach si pastor. Sa akin yun. Nalungkot ang Panginoong Diyos. Kailan kaya magiging proud ang Panginoong Diyos? Naakala niya sa kanya lahat ng mga pumapasok sa simbahan. But has been corrupted. Nakalungkot po. So, even Jude, kung tawagin sa English, kasama niya ang Panginoong Jesus. This is the reality that it happens sa mga believers. I hope that we overcome. Sana mapagtagumpayan natin. Corrupted. Sumusunod sa Panginoon, ngunit iba ang klase ng pamumuhay. Ang pamumuhay ay iba kapag hindi na araw ng linggo, nagbabago ang takbo ng buhay. May kilala po ba kayong gano'n? Na kapag araw ng linggo hindi makabasa tiga kami yan. Very pious yung dating. Holy. Ngunit kapag wala ng araw ng linggo, expression na niya ay mga bad words. Sasabihin na niya na bulang lang daw sa kanyang pananalita yung mga pagsasalita ng bad words o pagmumura, balik-balik sa bisyo, baka may kanila na kayong gano'n kapag hindi naligaw. So, corrupted. Sumusunod, pero hindi sumusunod. Nasa Panginoon, pero hindi sumusunod. That is kind of followers na minsan challenging
Ano po? Challenging in the sense na may mga dapat baguhin sa buhay ko. Let us pray sana, panalangin din natin yung ating pamumuhay. Yes, we are not perfect. Pastor, hindi naman talaga tayo perfecto. Yes! At na tayo. But let us desire, alam niyo yung may kagustuhan ka na sumunod. Alam niyo, kapag ka nawala na yung kagustuhan natin sumunod sa Panginoon, yun ang nakakatakot. Because it starts from our heart sa ating puso. Pag nawala ang Panginoong Jesus sa puso natin, paano pa natin masusunod? Let us, brothers and sisters, learn how to follow our Lord. Kasi nakakalungkot, sabi ng Panginoon, tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon! Ngunit hindi niyo naman ako sinusunod. Saan niya? Ha? Sa Bible yan. Saan natin makikita sa Bible yan? Binanggit ng Panginoon Jesus, you call me Lord, Lord. But you do not know what I say. Tama din naman. Ang salita ng Panginoon, meaning to say, siya ang dapat nating sundin kasi Panginoon natin siya. And we shout, Lord, but we do not follow. Sinong sinusunod natin? Sarili natin. Sarili natin. Mga kapatid, that is why even yung pastor ng taga-Texas na church na nakikita ko minsan yung vlog niya. Nakikita ko minsan yung vlog niya. Ang sinasabi niya. Natutuwa ako sa mga preaching noon kasi it's all about a faithful believer. Yung sa pagsunod natin sa Panginoon, sana mabigyan natin pansin. It starts with obeying. Halimbawa, pastor, napakadami naman kasi dapat gawin sa Panginoon. Napakadami ba? At ano na, isasamaras lang sa isa. Pag-ibig sa Kanya, isasamaras lang sa isang word, salitang pag-ibig. Pag-ibig sa Kanya, pag-ibig natin sa kapwa. Kung may isa sa pamumuhay natin yun, tinupad na natin ang buong kautusan. Pag mahal mo ang iyong kapwa, papasok na kasi dyan yung hindi ka papatay, hindi ka magnanakaw, hindi ka manlalait, hindi ka, hindi mo paparatangan ng mali, hindi ka magsisinungaling, iginagalang mo ang mga tao sa paligid mo, papasok na dyan ang pagmamahal sa kapwa. Pagdating naman sa Panginoon, ako lamang ang Panginoon mong Diyos, huwag kang gagawa ng ano pa mang Panginoon. Para i-replace ko yung utos na yun. Exodus chapter 20, verse 1 to 4. Huwag kang gagawa ng Panginoon mo o anumang imahe. Kalarawan ng nasa langit, nasa lupa, nasa tubig. To be exact, that is the word. But if we replace it, do not make any gods before Him. At sino yung nagiging Diyos natin? Ito mga kapatid. Pastor, wala naman akong nilililo. Wala naman akong ginagawang imahe. Lahat ba ng imahe ngayon ay physical? Ano yung imahe sa isip natin at imahe sa puso natin? At kung sino yung sinusunod natin, yung ang Diyos natin, mga kapatid.
Amen po ba? Kung sino yung sinusunod natin, yun ang Diyos natin. We cannot claim that we are follower of God and that we follow those things around us. Yung mga bagay dito sa mundo. Sino mahilig sa atin mag-follow? O sino yung madaming follower na pagagandang pakinggan? But sana ang padamihin natin ay follower ni Jesus. Amen po ba? Follower. Kaya ang hamon ko sa inyo, kung may kapatid kayo, anak, asawa, na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, kapamilya, kaibigan, huwag po nating suluhin ang kaligtasan natin, ibahagi natin. Pwede po bang imbitahan natin? Kung may kakilala po kayo, just take one soul inside the church. Malaking bagay po yun. Padamihin natin ang follower ni Jesus. Ano po? Yun na. Ilan na yun? Curious follower, conditional follower, corrupted follower. Ito yung last, committed follower. Wow. Ito na kaya yung magandang follower, committed. Natutuwa ko dito sa anyway, sayang naman yung komentary ko kung hindi ko masaya. About sa corrupted follower, sabi ni Charles Spurgeon, whatever you will not give up for Christ is the God you truly worship. Ano man daw yung hindi mo kayang isuko sa Diyos, ang siyang Diyos na tunay mong sinasamba. Sabi ni Charles Spurgeon about sa corrupted followers. Committed followers. Sabi naman ng Bible natin, John 6:68. Tingnan natin yung 1:668. Basahin natin sa wikang Tagalog. Nasa wikang pambansa tayo ngayon. Buwan ng wika. Ika nga. Magtagalog tayo. 68. Sumagot sa kanya si Simon, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Napakaganda talaga. Lord, to whom shall we go? You have the word of eternal life. Kami sumasampalataya at nalalaman namin na ikaw ang banal na Diyos, sabi ni Peter. Huwag po kayong maglalala, Panginoon, saan pa po kami pupunta sa Diyan? We will follow you. Huwag siyang wikang saan pa kami pupunta. Napakagandang word. Ito talaga ang nature ni Peter. Impulsive. Impulsive. Kung ano yung nasa isip niya, basta i-speak out niya. Siyang paligoy-ligoy. That is a good thing about Peter. Dineclare niya na, wala naman na kami ibang pupuntahan. Saan pa ba kami pupunta? Committed follower, mga kapatid. Ito sana yung ma-enhance sa atin. Na ano man ang sitwasyon natin, susunod tayo sa Panginoon Diyos. Amen po ba? Magsabi nga po ng malakas na amen. Because that is our life, mga kapatid. Ang relasyon natin sa Panginoon ay hindi relasyon na kagaya ng relasyon natin sa tao. Na kapag yung tao may ginawa ng hindi maganda sa atin, ayaw na natin sa kanya. Na kapag yung tao lumayo na,
pupunta sa ibang lugar, wala na tayong koneksyon sa Kanya. Hindi po ganun ang relasyon sa Diyos. Hindi din po katulad dito na madami pa tayong pwedeng sabihin na types of followers. Pwede natin sabihin na firefly follower. Ano yung firefly? Ano Tagalog mo? Firefly. Alitap-tap. Ano yung alitap-tap? Ano pa yung ginagawa ng alitap-tap? Sino nakakita ng alitap-tap dito? Magtaas ka po ng kamay. Sa tanda pa natin, di pa na natin nakakita ng alitap-tap. Ang mga alitap-tap yung kumukuti, pupita. Lilipad yung iilaw dito. Susunod na pag-ilaw niya, dito na. May ibig sabihin nun, hindi po ganoon yung ating pagiging mananampalataya, patay, simple. We follow Jesus faithfully and with commitment. Alam niyo mga kapatid, pinapanalangin din po yan. Lahat ng weakness, kailangan natin, pinapanalangin yan. Always think of the Word of God. John 15:5, apart from me, you can do nothing. Nothing. Pastor, gustuhin ko din eh. Ilang beses ko na din pinano yan na gawin. Gusto ko din sumunod ng tapat sa Panginoong Diyos. Hindi ko lang magawa-gawa kasi madaming ganito dahilan. You forgot the word of Jesus. Sabi nga doon, apart from me, you can do nothing. Because that is reality. Tanggalin mo ang Panginoon mong Jesus, talagang wala kang magagawa. Mahihirapan ka talaga. Because that is the exact word of Jesus. Ano ang dapat natin gawin? Gayahin natin si Apostle Paul, mga kapatid. I can do all things through Him. Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamagitan niya, nagbibigay lakas sa akin. Sabi ng Panginoon Jesus, wala kayong magagawa kung kayo hiwalayin sa akin. Alam ni Pablo yun. Kaya sinabi niya, magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamagitan niya na nagbibigay lakas sa akin. Kung si Pablo na apostol na, ang dinirect niya na kalakasan niya ang Panginoon Jesus, tayo pa kaya? Di habang na mataas ang spirituality niya po sa Pablo sa atin. Propeta siya, missionary siya, apostle siya, disciple siya, leader siya ng church, evangelist siya, healer, dami ng pinagaling. And yet, ang sabi niya, despite sa kanyang spiritual situation and condition, sabi niya, nagagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, I hope that we learn from that. And it is time for us sa tagal na natin nananampalataya at nagkakakilala. I don't know. It's only you and God. Anong klase tayong follower dito? Committed. When we say committed, it beyonds. Ito yung mananampalataya na they follow Jesus through thick and thin, sa hirap at ginhawa. Sa kalungkutan at kasiyahan. Ito yung tunay na follower. Sa responsibilidad at sa kagalangan, sa pagdiriwang. Hindi sila umaayaw kapag ka mabigat. Hindi sila umaalis, sumusuko kapag ka mahirap ang sitwasyon. Kundi nagpapatuloy sa Panginoon. Ano man. Umulan man o umaraw. Ano po? Yun ang salitang committed follower. At nawa, paalala po sa atin, Luke 9:23, if anyone desire to come after me, let him deny himself. Maging madali sa atin kasi lahat. Kapag isusuko natin lahat sa Panginoon, yung mga bagay-bagay, kaya mahirap sa atin sumunod. Kasi may reservation tayo dito, may iniisip tayo, meron something sa puso natin, sa isip natin.
na naka-occupy, na sa halip na ang Panginoong Isus yung nag-o-ocupa dito sa isip at sa puso natin, ibang mga bagay ang pinapaupo natin sa ating puso. That is the reality. And I'm saying this by experience, na kapag iba yung nasa puso ko, mahirap sa akin gawin ng isang bagay. At yan naman talaga ang katunayan. Magandang umaga po at yan po ang salita ng Panginoon. Pagpalain po tayong lahat.